Alleluia, alleluia. Whoever loves me will keep my word, says the Lord. And my Father will love him, and we will come to him. Alleluia, alleluia. A reading from the Holy Gospel according to Saint John. Glory to you, O Lord. Jesus said to his disciples, "If you love me, you will keep my commandments, and I will ask the Father, and he will give you another advocate to be with you always, the Spirit of truth, whom the world cannot accept, because it neither sees nor knows him. But you know him, because he remains with you and will be in you. I will not leave you orphans. I will come to you. In a little while, the world will no longer see me, but you will see me, because I live and you will live. On that day, you will realize that I am in my Father, and you are in me, and I in you. Whoever has my commandments and observes them is the one who loves me. And whoever loves me will be loved by my Father, and I will love him and reveal myself to him." Brothers and sisters, the Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Manglingkod ta. Maayong gabi na itong tanan. Atras tag 1/4. 1/4 kilograms. By the way, before I would formally start the talk, allow me to say a short prayer. This is my personal prayer. Just listen, which I would like you to listen. Short prayer. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Loving God, grant me the grace of serenity to accept the things I cannot change, the courage to do the things I can, and the wisdom to know the difference between that which pleases you best and that which does not. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Maayong gabi, pag-usap. Praise the Lord kay murag abunda kay taron. Daghan taron da abunda. Ang ato ang ebanghelyo nga gibasa, kung familiar mo sa sequence of events, nahitabo ni sa Last Supper. So pag Last Supper, daghan pa kayong gisulti ang atong Ginoong Hesukristo. Daghan pa siyang mga pagtulunan nga gipaambit sa iyang mga sumusunod, labi na kay nangakuyawan sila. Ang pangwinta nila, mahimo silang orphans. Sa mga orphans. Papilion ka, ikaw ang bida, orphans ra ka. Orphans. So mabiyaan sila sa Ginoo. Kuyawan sila, pero hatagan sila sa Ginoo. Assurance that you will not be alone. When I leave, I'll give you somebody to be with you. So giklaro ni daan sa Ginoo. Diyan mo na ito ang pamalandungan ron. Unsaon na ito ni pagkakita. So this is going to be the theme. So how are we going to see the presence of the advocate? In other words, the presence of the Holy Spirit. Saan ito pag-recognize? Saan ito pag-identify? Most often, we don't recognize the Holy Spirit. Arang-arang na lang siguro sa charismatic world. Pero sa kadaghanan sa mga tao, di kayo ni na ito mapansin ang lihok sa Espiritu Santo. Na yung sa kapari, bitaw sa una, nagsulat sa libro ang title, The Forgotten God. Ang nakalimtan nga Diyos. So di kayo na ito mabantayan. So we will examine how are we going to recognize the presence of the Holy Spirit. Nya gitudlo ni Jesus ang hanay ani sa pag-recognize. Kay pung pas Ginoo diri, the Spirit of truth whom the world cannot accept. Dili ni madawat sa kalibutan.
Kinsa man ning kalibutan nga dili makadawat sa Spirit of Truth? Kani planet Mercury, unsa man ni? Mercury o 360? Unsa man ni planeta? Di kadawat sa Spirit of Truth. Ha? Kinsa ni? Ito bago ang taon-taon. Kinsa ning kalibutan nga di kadawat sa Spirit of Truth. Pero tagaan mo ko sa ka storytelling sa. Nindot mo na yung mga istorya ba? Kailan mo storytelling? Siguro kung hilig mo mga talks, kay karon ko dali naman makapaminaw og talk. Muadto lang ka sa YouTube, nagdaghan na nag-talk. So, mga inspiring nga talks, daghan na kay kag madungog. Sa Facebook, daghan na sad kayo mga podcasters. Podcast, daghan na kayo. So kung hilig mo maminaw, kasi nakadungog naman ang istorya ha. Kaya ako rin sa ding nadunggan. Pero nadungganin ako ni Bishop Fulton Sheen. Kailan mo na? Venerable naman na siya. I don't know kung na-blessed. Na ba may updates? Wala pa. But Venerable Bishop Fulton Sheen. Usa sa mga sikat kayo nga preacher sa Amerika sa una, nga nigamit og social media. Pero dili pa to Facebook, TV ra to ila ha. Nya black and white pa gito. Black and white nya karon gi-colored na. Doon na istorya sa tulo ka Amerikano nga ni bakasyon diri sa Cebu. Nakadungog naman niwa pa. Wala pa makadungog. Mga Amerikano ba? Nya nanuroy ra gud sila diri sa Cebu. Ya siyempre sa may buhaton sa mga turista kung man dire. Mangitag imnanan, mga hubog. Unya ang ilang gi abangan nga hotel, taas kayo nga hotel. Naslas ika 45 floor, ika 45th, ika 45 nga andana. Nasla dito. Pila istorya to lang i-shortcut to make the short story long. Gikan sila sa imnanan, nanguli silang hubog kadlawon. Tulom ni sila, tulangan lang og hubog A, B, and C. Kaya taason mga mga Amerikano, lisod kay litok. ABC lang para dali ra matimanan. Si hubog A, dato gini siya kay sila ha. Wa siya kasuway anang kinabuhi nga naglisod, na alsag bugat, natuog subisag asa. Dato kay si B og C, mga kuan mga haggard boys, bisag asa ra. Okay ra, bisag asa. Si A, kay mom to financier nila. May nagdaan nila ba? Gikoyog na sila barkada man. Karon, bad news, pag abot nila sa hotel, kibaw ka ng mga hotel, wa man na yung mga escalator, di ba? Sagaran na, escalator to the second floor, But karang tag-aso kayo nga floor, so wa man na, puro ram na elevator. Ngamot, calculator na ba na? Basta, elevator na hagdan sa babaw. Elevator o hagdan. Bad news. Pag abot nila sa hotel, guba ang elevator. So the only option para moabot sila sa ilang room, mosakas hagdan. Imagine, hubog pa sila kapoy pa kayo, duka na kayo niya, ika-45 sila nga andana. Saka ka anak, hangak na mga eskwelahan nga 5th floor. Sa una eskwela ko, UC, maglumba, may elevator, kay 5th floor mong kan, classroom. Hangak na kayo nasa kaon. So ingon tong hubog B. Ako, okay ra gyud nako nga ugma na lang ta mo saka dito total maayo ram ng elevator na may nagtrabaho diha. Matuog lang sa diri sa ubos. Si hubog C, okay ra siya, no problem. Si A kay na pagka OA man sa ni siya. Si hubog A siya. Di na pwede na ko matuog ko aning sahog oy. Madaot nga ako ang skincare. Only Bello touches my skin. Ikaw hubog B. Can you touch my skin? Neither the floor can touch my skin. Kayo di siya matug sa sahog? Siya matug at tugyo sa tong kwarto. Yang duha kay mga way imik, financier biya to nila. Takong ba siya, na lang naglalisa, kaya di ganito tagaag pambayad na pauli, tanggong ito sa Pilipinas. Ilan lang yuyunan yung sa may solusyon para mo abot ta dito nga di kita kapuyon, kalayo ng ika-45 ang danas. Gingnan nila sa matay Brad, imuham yun yung kalaki nga ito tamatog, okay mo ginamo bang mahuwatag maayo ng elevator? Saon man tani, para maabot ta dito nga, dito mga matay, kakuyap. Sayon rani, mag-istoryahanay ta samtang nagsaka. Pahinon tanig katulo, 45 floors man, tag 15-15 ta. First 15 floor, ikaw Brad B, maghimo kag mga istorya nga katawanan gayo. Para aligre ta magsaka, di ta kuyawan. Nga ikaw hubog si,
Ang imuhang sunod nga istorya, next 15 floors, magistorya ka ng mga makahadlok nga istorya, horrors ba? Horrors, plural man. Para di ta kuyawan. Di ta kuyawan para makuyawan. Para dali rata mo abot ba? Nya, ikaw pa day, unsa may mong istorya? Ako lang gibisaya dito ha, basag mga Amerikano ni sila. Siya ang akong istorya ra gyud kanang mga makaguol nga istorya, makahilak ta ba? Sad story. Mo'y akong isulti. Sugod na sila saka. First 15 floors. Nagsigig joke-joke tong hubog-bi. Aligri kayo kinatawan na igmayo. Asla kabantay na human ang 15 kaandanas tanginduta. Next 15 floors. Mga makahadlok na sad, horror. Dagan-dagan ko sila. Human rito. 30 na kaandanas. Dali aray. Mura na ni teknik anak. Karon abot na sila, hapit na sila dito silang room. Gingnan tong lang hubog sige Brad, you may now begin your sad story. The sad story is, I forgot the key. Matog ra gyapon tagsawog dire. May pag naghuwat na lang tas ubos maayo ning libit. Muna is sad story. The sad story is that in our journey, dugay ta sa simbahan nag-serve, most often ang mahitabo, we will forget the key that would open the door of the kingdom. And what is that key? The presence of the Holy Spirit. The Spirit of truth, the advocate. This is the key that opens the heart of man and opens the kingdom of God. Ganap itong mabag-o ka? Kisa may nagbago nimo? Ang imong lolo, imong lola, ang Espiritu Santo. Poong pa, kung karaan ka sa evangelization natin, panultihon nga, ang ato ragyo diri, musturya ra. Ang Espiritu Santo ragyod mo'y makaabri sa kasing-kasing sa naminaw. It's the Holy Spirit that opens the heart. But when we forget about the Holy Spirit, what happens? We cannot enter the kingdom of God. And the key to understand this, nga makakingon ka nga, makita ni mo kanunay ang Espiritu Santo, gisulti ni Jesus sa gospel ron. Siya, if you love me, you will keep my commandments. So the only way by which we can love Jesus, by the way, you cannot love Jesus if the Holy Spirit does not work in you. And the only way to that is to keep the commandments. To keep the commandments. Pero kanang keeping the commandments, kana bang nag-obey ka, nagsunod ka sa mga sugos, Ginoo, introduction ra na. Kabantay mo? Introduction ra. Basahan ako balik ang last part sa gospel ha. Kung naminaw mo maayo siguro kasagaran na ito, masimba ta, di mo gayta maminaw maayo sa readings. Ang atong ginahuna ka namang, basta kunsa ba, maglupad-lupad tong utok bitaw? Ang tendency atong kung i-presume, hambugiro biyata. Kung tao ka, apil ka. Basta kay hambugiro gining tao. Di ka tao. Ato i-presume ba, ay, kabaho na tayo ng gospel, sige tagsimba. Di na to paminahon og maayo. Di na to praktisan. Reader sa simbahan, ay, kadugan na kong readings. Praktisan pa na ako. Di, mugara ta ba? Ato i-presume nga experts na ta. Pero di, good layo, ragod sa tinood. Danawa, kung inyo nang ipaminog maayo, masabtan na to nga, nailawom kay nga gisulting Ginoo nga, kinidi ang pagtuman sa iyang mga kasuguan, first step ra na siya. There's more to obeying the commandments. Kaya wa matagihimos Ginoo para mahimong mga, kana bitong slaves ba? Nga Ginoo mo ra siya legalistic ra kayo, nga kinanglan kanimo ni rulings ra yun ang gibasihan. Pong pa ni Pope John Paul II, a lover does not work because he is demanded by obligation. A lover works because he is pushed by his love. Ang gugma mo'y nagtuklod mo, di kay ako ning gituman, kay balaod mo guni, di ta mo tuman, maimperno man ta. Dapat imo nang gibuhat because you love God. So obeying the commandments is just the first step. Nagisulting whoever has my commandments and observes them is the one who loves me. So proof of love. Di sa pwedeng wala na siya. Proof of love ang pag-obey sa commandments. Dining mo siya, and whoever loves me will be loved by my Father, and I will love him, sumpay, and reveal myself to him. So this is another level that you would know God. Because he will reveal himself to you.
Nga, sa imong pag-obey sa commandments, later on, God will be known to you. The Holy Spirit will be known to you. Mailhan nimo ang Espiritu Santo. So kining kalibutan diri nga wa kaila, wa mo recognize sa Holy Spirit kadto ning mga tao nga wa magtuman sa mga kasuguan sa Ginoo. Di gyud ka kaila sa Ginoo kay wa man kay grasya nga makaila niya. Kay ang agianan sa grasya para makaila ka sa Ginoo, mutuman ka sa iyang mga sugo. Karon, kining grasya god lisod na siya sabton, tagal na to simplified way ba para masabtan na to gamay. Gamay ra god, at least natay gamay. Na may mga gamay, di mo joke. At least natay gamay masabtan ba kay di man siya sayong sabton unsa ning grace, dili na to deepen into higher theology. Deepen pero higher. Ana ra gud na siya. Naglibog na mo. So sa una to ni nga, makana kanyo brad kay ang makasasa nga tao, wala din na siya pag-asa. Ana ay namgay pag-asa ng bagyo. Kana pa masasa. Wala na pag-asa nga makakita o makailas Ginoo. Naagi hapon. Kay ang grasyas Ginoo, ang lihok sa Espiritu Santo, doon na po na stages. Kini siya sa kung ingon niyo different level ni. Doon ay movement sa Ginoo nga iyabang i-form ang tao nga deformed. Anong wa sa grace ba? Tawgon na sa Ginoo nga mabalik sa grasya. Nya daghan kay instruments ang Ginoo ana. Daghan kay instruments. Dili na to isgutan tanan tungod sa kadaghan, magisgot lang tago sa kaklase. One of the greatest instruments of salvation is the intercession of the Blessed Virgin Mary. Because who is the Blessed Mother? The spouse of the Holy Spirit. Who is she? The spouse of the Holy Spirit. The closer you are to Mary, the more the Holy Spirit will work in you. The closer you are. Daghan ta mo sa concrete example. Kanahan mag-concrete example? Hello Black. Concrete man. Kanang realistic ba? True to life story nga nahitabo. Franciscan account ni, isa una ako may tigbasa ni dito kumbinto ba? Yan, nindot sa siya kay ibalik-balik manigbasa na mo dito, matiman ang nagin mo along the way. Doon ay usa ka batanon nga kriminal. Badlungon. Bad kayo, maing isod sa lungon. Badlungon yun, kriminal. Maldito, kawatan, sa pagtanang mga sa imong isgutan diya. Tulisan. Karon sa ilang time, uso pa man tong bitay pero naiuban dili bitay pag abot na sa silya elektrika. Sa una may kurente, bitay gyud, PC gyud gamiton. Karon bitay gyud po'y tawag bisag naglingkod ra. Patyunon siya kay wala naman grabe naman yang sa balik-balik na sa prisuhan, maura gyapon way kausaban, di makausab. So padung na siya i-execute. Along the way, nga padung na siya i-execute. By the way, daghan ta mo idea kining tawhana, dili ni Dios nun ha. Klarohon na to ha. Kriminal, dili Dios nun. Doon na lang siya gamay kayong devotion ni Mama Mary. Gamay na gyud. Nga na siya pagtahod ra ni Mama Mary ba? Gamay ra kaya ang pagtahod ni Mama Mary. Akong balikon, klarohon ako ha. Gamay ra kaayo ang iyang pagtahod ni Mama Mary. Di siya prayerful nga tao. Pero lagi kay patyuno naman, nindot naman kay team song, bitayuno na ka. Kurog-kurog ng tuhod. Along the way, padong sila patyon, daghan sila. Kita siya og statue ni Mama Mary. Nihangyo siya nga, sir, last naman ako. Tagay kog chance nga, muampo dito ba? Muduol sa statue ni Mama Mary. Maginani ba? Statue ni Mama Mary. Siyempre, last trip naman, gisugtan. Last trip na bito na nimo, sige, adto dito. Pagduol niya sa statue ni Mama Mary, kaya ba mo sa po? Niduko ang statue, gigako siya, wa gyud siya buhi ni Mama Mary. Ang mga tao naninggit, mercy, pardon. Wa siya execute. Na-convert siya. Later, he became a Franciscan brother. Nakaanhinig Pilipinas, although he was not officially or formally canonized in the church, but in the Franciscan tradition, he is called Blessed Angelo. Kuyawa, no? Dautan kay nga tao, ha? Maldito nga tao, kriminal. Nganong nabag-o siya? Through the intercession of the Holy Spirit, of the Blessed Virgin Mary, by which the Holy Spirit works the strongest. Nabag-o, naabri ang iyang kasing-kasing.
Nga, hangtod namatay siya, nagkinabuhi na gyud siya nga, balaan nga tao. Brother Angelo gyud ang nganan niya. Franciscan nga brother. Nakaanhi pa ni Pilipinas, nakamisyon ni diri. All throughout his life, iyan ang gidevotes Ginoo. Unsa may mensahe yan ng istorya ha? The moral of the story is that no sinner is beyond the mercy of God. No sinner is beyond the grace of God. No heart so hard that cannot be opened by the Holy Spirit. As long as you get closer to the Blessed Mother. Imagine na, niduol na siya sa image ni Mama Mary. Wa gani siya magrosary, nag-ampura kadiyot dito. Giluwas ni Mama Mary. How much more kung ikaw magrosary? Unsa kaya kakasyur sa imong kaluwasan? Giluwas ganitong gamay rag devotion. Unsan laki ng intense ang devotion. So diyang pagiha, makita ni mo nga naglihok ang Espiritu Santo, kay doon na may kasing-kasing nga nabag-o. Kung doon ay proof of love for God, nga gitawag na ito, obeying the commandments, doon na po ni proof of the working of the Holy Spirit, conversion of heart. Nabag-o ang imong kasing-kasing. Kung imong examine ang imong self from anak, ay kriminal na, Brad. Ako din mo kriminal. Lain na sa nang istorya. Di ta ka-relate. Di ta ka-relate. Layo ra ko tinood na. Di ka ka-connect. How about you? How about me? Unsa may connection na ni sa tuwa? Kung imong examine ang imong self, have you changed in the past years? Pila naman ka New Year's resolution ang imong gidauban nga wa gyud natuman? Kanimo lang sunog lang nimo kay kapuya lisura nito manon ay. Nay kausaban wa. Daghan na to, nakakita tag kausaban sa tong life. And if you have not seen that the Holy Spirit is at work in you by that conversion, then you are blind. You must see that it was the Holy Spirit who works for your conversion. Lihok to sa Espiritu Santo eh. O may tao nga makaabri siyang kasing-kasing. Walay patay nga makabuhi siyang kaugalingon. Ang Espiritu Santo na mao'y nibuhi na to the moment nga nagpuyo ta sa kasalanan. Another story ani nga nindot kayo na to pamalandongon pero di na ko na-share. Ako i-quote si Saint Alphonsus Liguori, one of the greatest Marian saints, Saint Alphonsus Maria de Liguori. Actually, kanang Maria lang gud nang gibutang sila ngan ba out of great devotion to the Blessed Mother. Tangan lag Marie, mo nang mibong kay nagbasa nimo ning ngan sa mga pare nga mga labi na Franciscan, Father Ignatius Maria, Father Justin Maria, puro ni Maria ilang apelyido. Parehas lang middle name tanan. Devotion na ni Mama Mary ilang gibutang. Ingon si Saint Alphonsus, a sinner who recommends himself to the Blessed Mother is as certain of salvation as if he were already in heaven. Akong balikon ha. Katimaan mo? Balik ako ninyo kung gisulti kung katimaan ba mo. A sinner who recommends himself to Mary, himself if it's a man, but let's say himself lang. A sinner who recommends himself to Mary is as certain of salvation as if he were already in heaven. Ito binisayon. Ang makasasa nga iyang itugyan ang iyang kogalingon ngadto sa mahal nga inahan, sigurado kayo siya sa iyang kaluwasan nga maingon ta daw na ana siya sa langit. Kuyawag power aning Mama Mary. In ana kabanggiitan ang lihok sa Espiritu Santo kung mudangop ta ni Mama Mary. So, the best way by which we could recognize the presence of the Holy Spirit is to get closer to our Blessed Mother. That's the best. If there's anything better by which God could come to us, He would have used it. But He used the Blessed Mother. Therefore, she is the best instrument. No one is better than the Blessed Mother. Unsahay makuyawan man ta kay abnuang na mo brother. Sige lang tag-ampo ni Mama Mary ani. Basig malimtan na tong Ginoo. Dagan na to makuyawan na. Mabalaka ta di ba kaya ni na nabali na ni nako ni mura na si Mama Mary may pinaka-importante. Unsa man ta Marian centered dili? Health centered? Pwede ta may Marian ta pero
dili man na wrong, but strictly speaking, si Christ gid ang target. Si Kristo gid man itong tuyo. So itong pagdangop ni Mama Mary is because getting close to her would bring us closer to Jesus, because in that way, the Holy Spirit works more to us. Ingon si Saint Jose Maria Escriva, the more you pray the rosary, the holier you become. The more you pray the rosary, the holier you become. Sa past talks na ko diri, sige matagisgot o kausaban, kabag-uhan, may buong ka, huwag mga punta na bag-o. Nidaan, hinog samot. Ang huwag pun mabag-o. Simple naman ang analysis. Ano ka mo bag-o? How intense do you pray the rosary? How many times do you pray the rosary in a day? You want to be changed? Pray the rosary more. You want to be converted? Pray the rosary more. More. Kabantay bitaw ko anong bless kining community, ha? Kini ililyon ba? Inig-intro pa lang na to atong gi-honor si Mama Mary. So far as I have noticed, in my around 15 years sa renewal, ang uban nyo, mas dugay pa nako. So far as I have noticed, those communities who neglected devotion to the Blessed Mother are declining. And those who kept the devotion to the Blessed Mother are growing. So that's the secret. Because the battle is spiritual, and the one who would crush the head of the serpent is no other than Mother Mary. So that's the secret. Na makayong ka, this way, the Holy Spirit works more through me, then there's more conversion that will be in you. The more you pray the rosary. That's the best devotion to the Blessed Mother. Prayer of the Holy Rosary. I won't get tired of preaching about the rosary. Since 2011, mga tumis, mga bukid, simple lagi na mong topic dito. Manudlo og rosary. Unsa ang pagampo sa rosary? Simple. Love the Blessed Mother and everything follows. Kanagingon sa Matthew 6:33 ba? Sinadi ha? Seek ye first the kingdom of God, and everything and all these things shall be added unto you. Seek ye first the kingdom of God. And who lived the kingdom perfectly? Most perfectly. The Blessed Mother. So the more ka magsigig rosaryo, the more kang nakakita sa kingdom of God, the more di mo nakita ang lihok sa Holy Spirit. It's through the rosary. Now, let me begin the second story. This is later ni, actually, bag-o ni ba? Di na yung karaan kayo nga storya, later stories about Marian devotion. Di usa ka Italian nga batanon, nga ni-engage og kaning mga occultism, daghan kayo. Mga panuway ang ipangtawag ba? Worst nga nahitabo siyang life, nahimo siyang satanist, worshipper of Satan. Nahimo siyang satanic priest. Siguro na namoy hint. Sa mga hilig og mga Marian devotion. Na namoy hint. Nahimo siyang satanic priest. Nya, namo gyud nay moment sa life nga mo drive ito kag maayo nga depressed kay siya ba? Depressed kay siya. Ang cause iyang depression, ang iyang fear of salvation. Na siya thought ba nga maimpirno gyud siya? Satanist gyud siya. By the way, natawo siyang Katoliko. Iyang gi-abandon iyang Catholic faith. Therefore, na siya awareness about heaven or hell. Dinahimo siyang satanist. Depressed kay siya, wa na matangali ko'y pag-asa malangit. Wa na ko'y pag-asa maluwas. In the silence of his heart, there was a calm voice that speaks. If you want to be saved, propagate the Holy Rosary. And those words moved him so much that he became the greatest promoter of the Holy Rosary in Pompeii. Who is this man? When he died, he was beatified. He became Blessed Bartolo Longo. Singan? Blessed Bartolo Longo. A satanic priest who became a Catholic priest. Nagpatukod pagsimbahan. Nahimo siyang Catholic priest. What a story.
from a Satanist to being a great Marian devotee. Nahimo pang saint. Kung nasantos ning kulukoy, unsan lang kita nga napay pagkatarong-tarong gamay. Pwede gyud kay ta masantos pod. Nasantos gitong badlungon kay dako. So na gyud tay pag-asa nga makaingon ta siguro gitang malangita. Ang kasiguruhan unsa ta kasuod sa tuang mahal nga inahan. Munay kasiguruhan. Imagine na ragod. Minisayon tani. Giunsa sa Dios nga ang tao nabalik ang relasyon ba ngadto niya. Giunsa? Gisumpay sa Dios pagbalik ang langit ug yuta. Pinaagi sa sanong sa mahal nga inahan. Giunsa pagsumpay? Sanong. Yes. Of the Blessed Virgin Mary. That's found in Luke chapter 1 verses 26 to 28. Through her yes, heaven and earth are now connected once more. Through her yes. Imagine how powerful is she. So the closer you are to the Blessed Mother, you are holier and therefore more certain of being in heaven. Ako bitang uyuan namatay og may lubong man dogma. Amo tong ulion ron. Parinter po na to luwar do po. Yeah. Magtanaw kog patay ba? Ang musod kong uno, sayo na rapat yun sa tao eh. Nang dali ra kita mamatay ba nga, wa kita ikapasigarbo ba? Kung sa may ikapanghambog ganing dawana nga naghigda naman siya ron dire. Sayon, nagyugaybat yun ang tao. Nigtanaw na ko slungon ba, ang mag-andar akong utok bitaw kung ako kay naghigda dire. Asa man kaya ang akong kalag. Kung ako naghigda ron dire ba? Asa akong kalag. Mura kag mahadlok nga sa samang higayon mangurog. Mahadlok nga mangurog. Kanahon na man, nga di na ito ma-joke-joke ba? Asa kaya nga itong kalag, no? Kung kita na naghigda diya. How easy it is for you to be forgotten. Kinsa nyo dire nakaila sa lolo si mong lolo? O makaila, no? Na nakaila? Kaya nakaila mo sa lolo sa inyong lolo? Pila ra na ka generations, ha? Papa ni mo. Sunod si mo papa, imong lolo. So, third generation ka. Mong papa, din mong lolo. Papa si mong lolo. Fourth generation. Kalimot na ta. Pila ra na ka years ang fourth generations? Siguro mga 150 years, something like that. 100 years. Di ka nikaabot 150 siguro, mga 100 years. Nakalimot na ta. Wala ta kailan nila. Wala na yun tayo na ilhanan eh. Unsa may importante. Ang pinaka-importante, kung asa padong ang atong kalag. The salvation of our souls. Muna yung pinaka-importante. Ngayon si Pope John Paul II, there's no business more important than saving your soul. But the question is, are you paying attention to this business? Imo ba ning gitagag pagtagad kining maong klasiha sa negosyo, kalihas business, kaning pagluwas sa imong kaag? Nagbantay ba ka kung nakasa ba karong adlaw na ba kay taong gipasakitan? Nangwinta ba ka kung unsa kadaghan ang mga mayong buhat ang imong nabuhat? Kamo siguro ang uban niyo nagpractice ani, pero kadaghanan gyud na to. Di mo ko mananagan pero judgmental ko kadaghanan gyud na to wa ka practice ani. I as a judgmental person. Daghan gyud na to mag-practice ani. Before you sleep, do you examine your conscience? Do you examine your conscience? How much good works have I done today? How much evil did I do? Do you examine your conscience? That if I'll die tonight, will I get to heaven? Will I get to heaven if I'll die tonight? Muna ipangutan na nga murabag lawom kay ba nga di mo pwede nga ibaliwa. Balik-balik ko na sa mong superior sa una. When you sleep tonight and you won't wake up tomorrow, where will you find yourself? Asa nimo makit-an ang imong kaugalingon? In heaven or in hell? So ikaw na ibahala na kung asa ka ng duha. But again, I would like to quote St. Alphonsus.
that the certainty of being in heaven is measured. Somehow, though not strictly, ha? Kaya devotion man, dili man siya obligatory nga mag-rosary ta. Devotion, though not strict. Somehow is measured by our closeness to the Blessed Mother. Pong pasdaghan king mga santos, dayo sa kasantos, if I'm not mistaken, it was Saint Therese, ingon siya, I am confident that I will be in heaven. Confident, 100% sure. Kuya, why 100% sure? Lupig man ang 99.9% skin germ protection. 100% sure that I'll be in heaven. Why? Because I'm in love with the Blessed Mother. So when you're in love with the Blessed Mother, sureball kang malangit. Silyado, sigurado, protektado. Magnolia Chicken. Sponsored man Magnolia. Sigurado ka. Nya, di na ito na siguruhon. Maniguro ka. Tagaan ta mo example ha. Pananglitan ba? Kanang mupalit kag cellphone. Nako ibaligyan mo ba? Maingon ko nimo kaning iPhone 100. Bigyan ko nimo. Bayrinig ko an be 500,000. Mubayad ka dito? Adi imo sa nang examino nay. Tinuod kining iPhone mo na lagi ni Samsung gibutang. iPhone na Samsung lagi butang nako diha. Maniguro ka, cellphone ra gani na. Unsa ray mawa nimo kwarta. Imo gyung siguruhon nga di na mausik mong kwarta. Pero salvation di nimo siguruhon. Siguruhon na to Salvation na gud na. And I would like to conclude this using a story which I guess I have shared already with you, but it's better to remind you once again of this story. There was a hermit. Do you remember the story of the Father Hermit? Hinamdom pa mo? Nakawa pa mo kadong gani. Na usa ka hermit ba nga gikuha siya batan-on kay lagi na i-anoint nga kamatyon nun. Pag-abot nila na amazed ang batan-on, kaya itong makakita kag tao nga all in white. You're so beautiful in white. Pero uban, nilay ng kaslunon. Puti na tanan buhok, puti ng kilay, puti ng bungot. Na amazed ang batan-on siya. Tigwanga na kaya aning Father, no? Father Hermit pa. Niya kasi iyang curiosity, iyang ipangutana siya, Father Hermit, how old are you? Niya joker tong ermitanyo. Siya, guess my age. Guess, ipatagaan pa man noon. Tagan-tagaan po noon siya. Sige, in your countenance, I could calculate that perhaps you're around 80 to 90 years old. Puti na tanan ba? Ingon ang ermitanyo, wrong. Wrong. 90 to 100? Wrong. 100 plus. Samot karong. Nakabisaya no ermitanyo. Samot karong. Kapoy ni sabay. Yan lang ginat. Father, ikaw na lang sulti. Father, pila imong edad? Yung mga ermitanyo, I am only 25 years old. Ako yaw, bata ba de? Giuban na tanan. Ang bata no na, di siya kadawat ba? At the back of his mind, di niya madawat nga namakak ang pari. Niya inigtanaw siya si itsura, di niya madawat nga banchingko tinood. Siya, Father, I can't reconcile it in my mind. By your appearance, you can't be 25 years old. Surely, you're more than 80 years old. To ease his troubled mind, i-console, itubag na siya sa ermitanyo. Ningon ang ermitanyo, young man. Actually, ang young statement is, son, you are right when you said that I am more than 80 years old. But I did not lie to you when I told you that I am only 25 years old. How could that be true at the same time? Ningon ang hermit, because I do not count the years I did not spend with God. Isa to? I do not count the years I did not spend with God. Therefore, I am only 25 years old. Kamo, mangutahan ako ninyo, how old are you? How long have you been loving the Blessed Mother? How long have we become devoted to the Rosary? How long since we found God, since we began to love Him?
How old are you? Answer that yourself.